Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Aquamarine News. Balita ngayon para sa bukas ng kahapon. 24 oras na bantay sa balita, mata ng bawat Pilipino. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kaganapang naganap sa loob ng bansa, mga isyong inaabangan. Ako si Trisha Tendero at ang aking makakasama na si Precious Glory. Magandang umaga mga kaperpetualista. Narito ang Aquamarine News upang magbahagi ng nagbabagang akwalita. Para sa ulo ng mga balita, 700,000 bata apektado sa pagkagupit ng Super Typhoon Goni o mas kilala bilang Bagyong Rolly sa Pilipinas. 5 tao patay sa Davao de Oro dahil sa landslide. Super Typhoon Pepito nakarating na sa Luzon. Northeastern Cagayan umakyat sa signal number 5 nang maging Super Typhoon ng Bagyong Ophel. Tumpok sa ating pangunahing balita ngayon ang mahigit 700,000 bata sa Pilipinas na lubhang naapektuhan ng Super Typhoon Rolly. Ito ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa bansa noong 20,020 sa gitna ng COVID-19 pandemic. Nakatutok si Perpetualistang Gran. Nakarating ang bagyo sa Pilipinas noong ika-1 noong Nobyembre 2020 at bumagsak sa lungsod ng Catanduanes, Bicol na nagdadala ng 28 km/h na hangin at malakas na pag-ulan. Ayon sa United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, nasa 69.8 million na tao ang naapektuhan. 24.3 million ang halaga ng tamaan sa tinatawag na worst hit areas at 23 million naman ang nakakaramdam ng matinding pangangailangan sa pinaka-apektadong lugar na mayroong himigit kumulang na 724,000 na mga bata. Base sa initial report, 10 tao na walan ng buhay kasama ang 5 taong gulang na bata dahil sa pagkalunod at nahuhulog ng mga basura. Labis na apektuhan ng mga kabataan at kanilang pamilya sa panganib dala ng COVID-19 at sa dulot ng Bagyong Rolly. Tinututukan naman ng UNICEF ang sitwasyon. Balik sa iyo, Tricia. Maraming salamat, Perpetualistang Grant. Higit sa 2,000 pamilya sa Mindanao ay napuwersang lumikas sa kanilang mga tirahan dahil sa malakas na ulan at pagguho ng lupa dahil sa low pressure area. 5 ang naitalang patay sa insidenteng ito. Nakatutok si Perpetualistang Jelly. Habang may rumaragasang baha at pagguho ng lupa, hindi pa rin lumilikas ang mga residente kahit napakadelikado na ng sitwasyon. Sa kabilang bayan naman ng Mawab, muntik na matamaan ng isang babae ng mga nahuhulog na bato habang naglalakad sa tabi ng bangin. Maraming kalsada rin ang nasira sa Mawab at Monte Vista dahil sa malakas na ulan kasabay pa ng mga pagyanig ng lupa. Sa Maragusa naman, 3 ang patay sa kabila na ng isang 12 anyos na babae dahil sa landslide. Ayon sa mga opisyales, 2 tao ang namatay sa baha sa bayan ng New Bataan habang 6 ang sugatan. Kasama ko ngayon ang isa sa mga rescuer para sabihan tayo ng kanyang naranasan. Ma'am? Ang mahirap na parte doon, ma'am, ay yung pinto niya ay di na namin mabuksan dahil sa tubig. Kaya ang ginawa na lang ng mga rescuer natin ay sinira ang bintana upang masagip si Lolo. Tumaas na nga sa kritikal na level ang Davao River at walang tigil ang rescue operation sa mga mamamayan na na-stranded sa kanilang mga bahay. Init naman. Para tayo nasa desierto eh. Piniprito ka mo tayo, te. Ako nga naglo-lotion, pero walang payong. Ang init eh. May ifan nga ako. Init naman ng binubuga. Eh, puti ka nga, may ipan kami. Wala ng payong, wala pang ipan.
Bakit di ka naiinitan na? Ang istig ng payong mo. Para kang may aircon habang naglalakad. Payong pogi ito lang, ligtas na sa araw, pogi pa sa tingin ni Crush. Hindi na kami mapapagpawisan, basta may payong pogi. Huh? Hoy! Presko sa init, pogi sa tingin. Payong pugito. Maligayang pagbabalik mga perpetualista. Sa kasalukuyan, ang Super Typhoon Pepito ay nakarating na sa Luzon. Ito ay may dalang tidal surges at hangin na mahigit sa 2 kilometro bawat oras. Sa iba pang impormasyon, tutukan si Cloud. Magandang araw sa iyo, Era. Ang bagyong Pipito ay naglalakbay na ngayon sa hilagang kanluran ng bansa. At sinabi ng mga opisyal na ang bagyo ay unti-unti nang humihina at inaasahang lalabas na ito sa Pilipinas sa araw na ito. Ngunit nagbibigay babala ang mga opisyal tungkol sa mga storm surge sa hilaga ng Pilipinas, kung saan makasalukuyang naroon si Pipito. Sa ngayon, ayon sa mga opisyal ng gobyerno, 9 na milyong tao ang apektado na may higit sa 160 patay. Meron ding mga bahay na gumuho dahil sa malakas na hangin at may mga malalaking puno at poste ng kuryente ang nahulog sa mga kalsada. Umaasa tayo na ang bagyong Pepito ang maging huli na sa loob ng mahabang panahon upang ang mga Pilipino ay muling makabangon mula sa pinsala na ito. Narito ang ulat sa pinakabagong lagay ng panahon habang lumalakas ang bagyong Ophel bilang super typhoon. Makakasama natin ang resident meteorologist ng ANS, si Jessica Ignacio. Magandang umaga, Era. Gaya ng nabanggit mo, ang bagyong Ophel ay dumakas bilang isang super typhoon matapos itong dumaan sa tinatawag na rapid intensification. Huling namataan ito sa 165 kilometro sa timog silangan ng Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na 185 kilometro bawat oras at bugso na umaabot hanggang 230 bawat oras. Kumikilos ito patimog kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Dahil sa pagtaas ng lakas nito, itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 5 sa hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Samantala, nasa signal number 4 naman ang timog silangang bahagi ng Babuyan Islands, hilaga at silangang bahagi ng Cagayan at hilagang silangang bahagi ng Isabela. Ang ibang bahagi ng hilagang Luzon at ilang bahagi ng gitnang Luzon ay nasa ilalim naman ng mga signal number 3, 2 at 1. Inaasahang tatama ang bagyong Ophel sa kalupaan ng hilagang silanging bahagi na Cagayan sa hapon ng Huwebes. Pagkatapos nito, tatawid ito sa Babuyan Island at muling babaluktot tungo sa dulong hilagang Luzon. Bago ito tuluyang umusad patungo ang Ryukyu Island sa timog ng Japan pagsapit ng linggo. Hanggang sa susunod na balita, mabuhay tayo sa katotohanan mga perpetualista.